Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So initial effect at tinatalakay na natin yung Kitabuz Zakah. Yung huling natalakay natin yung tungkol sa mga ahkam ng zakah na ito nga ay wajib. Wajib, pero syempre katulad ng iba pang mga gawaing pagsamba, merong mga kondisyon. At dalawa ang pangunahing kondisyon dito, yung nisab at ang whole. Pero hindi pa yun nababanggit talaga, kumbaga, dahil sinisimulan pa lang natin yung pagtalakay dito. So yung al-mas'alatul khamisah, yung panglimang usapin, fil amwalil lati tajibu fiha az-zakah. Yung mga uri ng yaman na obligado na pagbayaran ng zakah. Mga uri ng yaman na obligadong pagbayaran ng zakah. Ibig sabihin, kapag ang mga ito ay umabot na nga doon sa nisab at whole, ito ay sisingilin na ng zakah. Yung ngay nisab, yung minimum na amount, kumbaga, at yung whole, itong minimum na amount na ito ay tumagal sa iyong possession sa isang taon. Hindi ito nababawasan. Halimbawa, sa kambing, 40 na kambing. So yung kambing mo na natiling 40 sa loob ng isang taon, meron na yung zakah, isang kambing. So yun din yung actually, yung pinanggalingan noong 2.5% na sinisingil na zakah doon sa yaman na umabot sa nisab. Okay? Kasi yung isang kambing, kung ihahambing sa 40, ilang percent siya? Yung isang kambing, kung ihahambing sa 40 na kambing, ilang percent yung isang kambing na yun? Ilan? Kakasabi ko lang kanina, 2.5%. Yun din yun. Kumbaga, 2.5%. So yun nga, tajibu zakatu fi khamsati ajnasim minal amwal. So ang zakat daw ay obligado sa 5 ajnas, 5 uri ng yaman. Ang zakat ay wajib sa 5 uri ng yaman. So dito, dapat nating malaman na yung tinutukoy dito syempre na amwal. Kapag sinabing amwal, kumbaga yaman. Not necessarily pera o ginto o silver. Kasi sa zakah, iintindihan natin ang mga zakatable, kumbaga na mga bagay. Ito yung yung mga bagay-bagay na maihahalin tulad sa pera. Maibebenta mo, kumbaga mako-convert mo sa pera. Kung sa assets, kumbaga sa negosyo, mga ito na yung mga merchandise, paninda, o maaring sa ilang konteksto yung liquid na assets, kumbaga madali mong madidispatcha, madali mong maibebenta. Kasi nga paninda talaga. Okay. So meron itong 5. Una, bahimatul an'am. Bahimatul an'am, ibig sabihin mga pastuling hayop. Pastuling hayop. Mga hayop na pinapastol. Ang hayop na pinapastol, syempre ibig sabihin nito, inaalagaan para paramihin, para gawing pagkain. Sila yon. At syempre, meron lang ilang uri. Hindi lahat ng pagkain na hayop ay merong zakah. Ang manok walang zakah. Ang bawa niyan, meron kang yung ibang hayop na pwedeng alagaan na maaring walang zakah, rabbit, pato, ganun. So hindi sila kabilang. Bahimatul an'am, baka, camel, kambing, tupa, yun sila, bahimatul an'am.
Ngayon iba pang mga hayop kung katulad nito, kalabaw, so sinasabi ng mga scholar, maaring maituring na bahimatul an'am. Pero yung usa, kasi wild naman yung usa, bihira, wala pa akong nababalitaan na yung nag-alaga talaga ng usa, yung nagparami ng usa, wala. Yun lang talaga sila, yung mga bahimatul an'am. Pangalawa, ang nakdan. Yung nakdan na tinutukoy dito, dalawang nakad. Yung nakad dito, kumbaga, currency. Currency, ibig sabihin, pera talaga. Na ang tinutukoy dito ang pera, yung zahab, yung gold, at yung fidda, yung silver. At bakit sinasabi kong pera? Kasi kung wala kang gold o silver, pero meron kang pera, na kasing halaga ng gold at silver na dapat singilin ng zaka, pareho lang. May zaka ang iyong pera. Kasi ito na yung talaga, yung kumbaga katumbas ng gold sa panahon natin ngayon. Kung noong unang panahon sinisingil ng zaka ang gold dahil ito ay pangunahing ginagamit bilang currency, ang dirham at ang dinar actually ay nakabase sa napagkasundoan nilang halaga ng ginto at silver sa panahon na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kahit sa mga nauna pa. So yun yung value nito, kumbaga. Pangatlo, yung urudot tijara, kumbaga merchandise, paninda, mga paninda. So meron kang tindahan, ang sisingilin ng zaka sa tindahan mo yung paninda. Pero hindi mo naman paninda, hindi na siya bibilang sa sisingilin ng zaka. Okay, yung refrigerator, estante, mga ganong bagay, maaring hindi na yun sisingilin ng zaka. Kasi hindi naman yun talaga paninda. Pangapat, hububu at thamar, yung mga butil at mga bunga. Mga butil, ibig sabihin mga inaani na butil. Bigas, ano pa ba? Munggo, at iba pa, trigo. Walang trigo sa Pilipinas, pero yung pangunahin yun doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga doon, kultura o sibilisasyon nila. Yung mga thamar naman, ito yung mga bunga. Ito man ay prutas o gulay, so ito ay sinisingil. Ito ay sinisingil. At panglima, yung al-maadin warukaz. Maadin, mga kumbaga minimina na mga minerals katulad ng ng ginto, silver, copper, lahat ng ito na minimina. At yung rukaz naman, yaman na nakabaon, as in literal na yaman, kumbaga, kayamanan, treasure, kumbaga. So sinisingil din yun ng zaka. Kasi ito yung pangunahing 5. So balikan natin yung una. Al-bahimatul an'am, yung mga hayop na pinapastol, mga pastuling hayop. Wahiya al-ibil, at kabilang dito, pangunahin dito yung ibil, camel, walbakar, yung baka. Ganam, pag sinabing ganam, bagaman literally ito ay kambing, kasama na rito yung tupa. Kasama na rito yung tupa. Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin, wala bakarin, wala ganamin, la yuaddi zakataha, illa ja'at yawmal qiyamati a'damu ma kana wa asmana." Tunattihuhu bi kuruniha wa tutaihuhu bi adlafiha. Kullama nafidat ukhraha adat alihi awlaha hatta yukda bainan nas. Ito ibabala doon sa hindi nagbabayad ng zaka. Walang sino man na nagmamay-ari ng camel o baka o kambing at tupa na hindi nagbabayad ng zaka nito, liban na lamang na sa araw ng paghuhukom, ang mga ipinagdamot niya na ito na hindi niya pinagbayaran ng zaka,
yung camel, yung baka, yung tupa, kambing, lahat ng ito ay haharap sa kanya sa araw ng paghuhukom na mas malaki kaysa doon sa kung ano yung pinagdamot niya sa dunya. Siyempre, naiintindihan na rin natin ito kung gaano sila karami na hindi niya binayaran ng zaka, maaaring ganun din. Kasi mas marami siyang hindi binayaran ng zaka, mas malaki yung kanyang magiging parusa. At ang mangyayari, itong hayop na ito na hindi niya binayaran ng zaka, haharap ito sa kanya sa araw ng paghukom na kumbaga mas malaki, mas mataba, at susungayin siya ng mga hayop na ito at aapak-apakan siya ng mga hayop na ito. Ngayon yung camel wala namang sungay, pero naiintindihan na natin ito na kumbaga yung gagawin sa kanya ng hayop na yun, parurusahan siya ni Allah sa pamagitan ng hayop na yun na hindi niya ipinagbayad ng zakah. Parurusahan siya ni Allah sa pamagitan ng hindi niya ipinagbayad na zakah na hayop na pastulin. Na sinabi, kullama nafidat akhraha, adat alihi awwalaha. So itong mga hayop na ito kumbaga, nakapila, parang nakapila sila. Kapag inapakan na siya at sinungay nung una, susunod na yung pangalawa. At kapag dumating na yung huli na hindi niya pinagbayad ng zaka, yung unang nauna kanina, babalik yun para gawin uli yung ginawa sa kanya. Gagawin yun sa kanya hanggang sa mahatulan na yung mga tao. Kumbaga, hatta yukda bainan nas, ibig sabihin, hanggang sa ang lahat ng tao ay mahatulan. So, maaring nangangahulugan nga ito na yung tao na hindi nagbabayad ng zaka, sa buong araw ng paghuhukom, ito yung mangyayari sa kanya. Paulit-ulit mangyayari sa kanya. So katulad dito nung yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip, yung parusa doon sa chismoso, yung hinihiwa yung kanyang bibig. So maaring yun ay nangyayari sa kanya doon pa lang sa araw ng paghuhukom. Paano pag nakapasok na siya ng impyerno? Mas matindi. Okay, kaya nga kung yung tao totoong may takot kay Allah, wag na siyang mag-iwan sa kanyang sarili ng anumang kasalanan. Okay? Wag na siya mag-iwan sa kanyang sarili ng anumang kasalanan hangga't maaari. Magbalik loob siya kay Allah, gawin ng wajib, iwasan ng mga ipinagbabawal. At ito yung hindi magandang ugali minsan ng tao. Ang akala ng mga tao, ang haram, yung paggawa lang ng pinagbabawal. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin ng haram. Ang haram ay hindi lang yung paggawa ng ipinagbabawal. Kasama rin sa mga haram, yung hindi mo paggawa ng wajib. Ito na yun. Ang hindi paggawa ng wajib, hindi mo pagbabayad ng zaka, di nakagawa ka rin ng haram. Pareho lang. At maaari pa nga na itong hindi paggawa ng wajib, mas matindi pang kasalanan. Kasi, bukod sa paggawa mo ng haram, di ba? Alam mo na haram. At maaaring magtatawba ka, nakapagzina ka, magtatawba ka, maaari. Pero yung tao na hindi nagsasala, may minamaliit niya talaga yung bagay na hindi niya ginagawa. Kaya maaaring mas nasa mapanganib pa nga siya na kalagayan. Yung tao na hindi gumagawa ng wajib, maaaring mas mapanganib ang kanyang kalagayan kaysa doon sa gumagawa ng haram. So yung pangalawa, ang nakdan, yung dalawang uri ng currency, ng salapi. Wahuma ad-dahabu wal-fidda, at ang dalawang ito ay ang ginto at ang pilak. Wa kadhalika ma yaqumu maqamuhuma min al-amalat al-warakiyah al-mutadawalat al-yawm. So nga, kasama dito sa dalawang currency na to, silver at ginto, kasama na rin yung mga perang papel na ginagamit ngayon. Kasi itong mga ito ay, kumbaga, meron silang value na katulad ng ginto. Yung pera mong papel, pwede mong ipambili ng ginto. Yung ginto mo, pwede mong ipangpalit sa perang papel. So, ganun siya. So, pwede siyang singilin ng zaka.
Yung iba pang mga mamahaling bakal, iba platinum at iba pa, nandun na sa ikalima, dun sa mga maadin. Hindi siya kasama dito. So dito tinutukoy pa lang yung ginto at pilak bilang currency nga. Ngayon yung mga bato, nandun din siya sa maadin. Yung mga naalala ko na naman si Ruby. Yung Ruby, yung diamond, so nandun siya sa maadin, wala siya dito. Dito, ginto at pilak lang talaga, doon sa pangalawang uri. Kasi malinaw yung ginto at pilak, currency talaga siya. Pera siya kumbaga, na nagagamit, pambili, pambayad, ganun. So merong aya, Surah At-Tawbah, verse 34, "Walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim." So sinabi ni Allah, yung mga nag-iimbak o nangungulimbat, kumbaga, ng ginto at pilak, ng darambong ng ginto at pilak, yung yaknizun dito. Yaknizun, ibig sabihin, hindi lang sila basta-bastang nag-iipon, yung asin yung nag-iipon kasi nagtitipid, hindi. Yaknizun, galing sa salitang kanz, ibig sabihin kayamanan, treasure. Ibig sabihin talaga yung goal nila, magpayaman, mangulimbat. Gusto nila magpayaman sa pamagitan ng pangungulekta ng ginto at pilak, pero hindi nila ito ginagastos sa landas ni Allah. Yung sabi ni Allah, bigyan mo sila ng balita ng matinding parusa, ng masakit na parusa. Jadi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmal qiyamati suffihat lahu safaih min nar." Walang sino man na nagmamay-ari ng ginto o pilak at hindi niya ito pinagbayaran ng zaka na karapat-dapat dito, liban na lamang na sa araw ng paghuhukom, ang magiging parusa sa kanya ay papasuin siya. Papasuin siya sa pamamagitan ng mga ito. Papasuin siya sa pamamagitan ng mga ito. "Fauhmiya alayha fi nari jahannam fayukwa biha jambahu wa jabinahu wa dahrahu." At papasuin nga sa pamagitan nito ng ginto at pilak. At syempre ginto at pilak na yun ay pinainit sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Papasuin yung kanyang tagiliran, yung kanyang noo at kanyang likod sa pamagitan nito. Sa araw pa lang ito ng paghuhukom, hindi pa ito sa impyerno. At katulad nga rin ito dun sa konteksto nung kaninang hindi nagbabayad ng zaka galing sa mga hayop na pastulin. Yung nga, kullama barudat ruddat lahu. At kapag lumamig na ang pampaso na yon sa kanya, kasi pag dinikit sa balat, lalamig yon, ibabalik ito uli. Ibig sabihin, papainitin uli at papasuin uli siya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Waliyadu billah. Papasuin daw siya ng papasuin paulit-ulit sa isang araw na ang katumbas nito sa buhay nating mga tao ay 50,000 years. So, wala sa mga ganitong hadith actually na naihinuha natin na mahaba talagang araw ng paghuhukom. Maaring mas mahaba pa ang araw ng paghuhukom kaysa sa mga buhay natin. Naintindihan nyo? Kasi dito, di ba, paparusahan siya sa araw ng paghuhukom sa loob ng 50,000 years. At yung isa pang hadith, di ba, yung mga may hirap, papasok sa paraiso, mauna silang papasok sa paraiso ng 500 years kaysa sa mayayaman. Napakahaba nga talaga ng araw ng paghuhukom. At maaring iba-iba. Maaring meron sa atin maikli ang paghuhukom kasi konti lang tutuusin. Konti lang tutuusin sa atin kasi walang masyadong yaman. Tapos walang masyadong kasalanan. Mga ganung bagay. Pero maaring merong yung mayaman, maaring Muslim siya, mayaman, pero marami siyang pananagutan sa kanyang yaman, yung magiging mahaba talaga yung kanyang
paghuhukom. Medyo mahaba ang paghuhukom sa kanya. So nakakatakot nga talaga ito. Iniulat ito ni Imam Muslim. Magtiis tayo dito sa mundo. Kung yung sala, pagtiyagaan lang natin yung sala, dumating tayo sa tamang oras ng sala, mga ganong bagay. Pag may lecture, magtiis tayo na nakikinig, na tulog na yung partner mo. So pagtiisan lang natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Kasi maikli lang yung buhay natin sa mundo kung iaambing sa kabilang buhay. Doon pa lang sa araw ng paghukom, biro mo 50,000 years, lalo na sa impyerno, baka 1,000,000 taon siya doon. Kasi di ba yung hindi nga nagbabayad ng zaka, maaring papasok pa rin siya sa paraiso. Pero kailan? Araw ng paghukom niya, 50,000 years. Baka sa impyerno niya, 100,000. Di 150,000 years siya na pinaparusahan. Dahil lang sa zaka na hindi niya binayaran, na madali lang sana nabayaran. 150,000 years, napakahabang panahon na nun. Meron pang mga elepante sa Pilipinas nun, nung panahon na yun. 150,000 years. Kung ano yung dapat ibigay na lang. Huwag na natin ipagpapalit yung kabilang buhay sa mundo na ito na panandalian. Pangatlo, nakakakilabot yung naghihintay ka, tapos ang tagal-tagal, di ba? Naiinip ka na. Tapos doon, naiinip ka na, sinusunog ka pa. Diba, may lecture, di ba? Diba, ang hirap, diba, may lecture, di ba? 30 minutes lecture, inaantok ka na sa lecture, 30 minutes, hindi mo na matiis, kumbaga. Tapos doon sa araw ng paghuhukom, 50,000 years. So, napakahirap. So, imagine halimbawa, yung tao na yun, di ba? Ang nisab ng zaka ngayon, kumbaga sa ginto, di ba ang ginto, 95 grams ng ginto. So nasa daw yun Nasa mga 30,000 daw ngayon. Ay hindi pala hindi ginto. Kasi mas mababa yung silver, sa 525 grams ng silver, nasa 30,000. So imaginein mo 2.5% ng 30,000. Magkano? 2.5% na 30,000. 700 pesos. Pero mo pinagdamot mo yung 700 pesos na zaka, tapos impyerno ka. Hindi, sa pa lang sa araw ng paghukom, 50,000 years ka papasuin. Ibigay mo na yung 700, kahit doblehin ko pa yung 700 na yun. Sa iyo na, gawin ko na 5,000 yung zaka para hindi lang ako maparusahan sa araw ng paghukom. Tama ba? 2.5% ng 30,700. Diba? Kasi 10%, 3,000. 1%, 300. 300 times 2.5, 750. 750 pesos pala. 750 pesos. Ibigay mo na yun, huwag mo na yung pagdamot. Sumunod yung urudut tijara, yung mga paninda. Wahiya kullu ma uidda lil bai'i wasyira li ajli ribh. Yung mga paninda, ito yung lahat ng anumang bagay na binili mo at binibenta mo. Na ang layunin mo rito ay para patubuin. Hindi para gamitin ng personal. Ganun siyang nadidistinguish. Kumbaga, binili mo talaga ito hindi para personal, kundi para pambenta. Para pambenta. Eh syempre, minsan merong may bagay na di ba, binili mo ng personal tapos bigla mo naisip na ibenta na lang. So mayroon pang ibang babalikan pa natin yun. Kasi magiging subject pa rin siya doon sa pagiging, kung napapaloob ba na yung whole, umabot na ba ng 1 taon na yung kotse mo halimbawa ginawa mong paninda. So isa pang iba pang usapin yun, inshallah. So, merong aya, sinabi ni Allah, Suratul Baqarah 367, 267 pala, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum
O mga nanampalataya, magtustos kayo mula sa mabuting nakamit ninyo. Yung mabuting nakamit ninyo ang tinutukoy dito sa tafsir, yung mga paninda ninyo. Yung mga paninda ninyo. Na mula rito, sinasabi nga, فَقَدْ ذَكَرَ amatu ahlil ilm anna al-muradu bihadihil aya zakatu urud at-tijara. Ang mas marami sa mga ulama ang kinakatigan nilang opinyon ang tinutukoy dito mga paninda na sisingilin ng zakah. Number 4, al-hubub wa thamar, mga butil at mga bunga. Hiya kullu habbin mudakharun maktan min syairin wa kamhin wa gairihima. Kabilang doon sa mga hubub, yung tinutukoy dito, yung syair, yung trigo, yung kamh parang ganun din eh. Trigo, hindi ko alam eksakto yung tao, ano ba bukod sa trigo na ginagawang tinapay? Yung ginagawang harina. Basta yun yung kamh. Kalimutan ko yung Tagalog niya. Wala nga rin dito sa translation ni Sheikh Salman eh. Liga niya sebada. Pero, basta yun na yun. Basta butil, yun tinutukoy dito. Wathamar, mga bunga. Wahiyat tamaru was zabib. Kabilang dito sa mga thamar, yung dates tsaka pasas. Kabilang doon sa mga prutas, kumbaga. O bunga pala, bunga. So merong aya, sinabi ni Allah, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Karugtong ito nung aya kanina. Suratul Baqarah 267. So marapat tayo na magbayad ng zakah mula sa mga tumubo mula sa lupa. Pinatubo para sa inyo mula sa lupa. Tinutukoy nga rito yung mga pananim. Okay, tinutukoy dito yung mga pananim. Ngayon syempre, matatalakay pa natin ito ng mas malalim kasi kung pananim, tatagal ba ito ng 1 taon? So, depende rin. Kaya nga dito, binabanggit yung mga butil kasi pwedeng tatagal ng 1 taon yung mga butil. Bigas halimbawa. At gain din yung tamar at yung pasas na pinatuyo, pwede rin tumagal ng 1 taon. Pero yung iba pa, mga pechay, repolyo, maaring hindi sila kabilang dito kasi hindi nagtatagal yung kanilang buhay. Hindi yun imbak mo yun 1 linggo, wala na, lanta na yun. Kahit kambing, hindi kakainin yung lanta na ganoon. So meron sa pang-aya, wa atu haqqahu yawma hisadihi, at ibagay ninyo ang marapat na pagbayaran na zakah sa araw ng pag-aani ng mga ito. Pero syempre, meron pang isang aya rito. So pwede rin singilin ng zakah doon sa mismong araw ng pag-aani. Hindi rin tinukoy dito yung whole. Inshallah, matatalakay pa natin ito pagka umabot na tayo dyan sa mga gulay, inshallah. So kung meron ba talagang zakah yung gulay at iba pa. So meron ding hadith, fima sakatis sama wal uyun aw kana athri al-ashr fa fima sukya bin nadhi nisful ashr. So ang zakah daw sa natural na nadidiligan, kumbaga natural na merong irigasyon, may dumadaan sa kalagitnaan nito na sapa o bukal at iba pang tubig mula sa ilalim ng lupa. Ang zakah raw nito ay 10%. Pero kung ito ay pinapatubigan sa pamagitan ng artificial na patubig, irrigation, 5% ang zakah nito. Anyway, matatalakay pa natin ito na mas malalim, inshallah. At panghuli ngayong gabi, al-ma'adin wa rukaz, yung mga minimina na mga bakal at iba pang mineral. Al-ma'adin hiya kullu ma kharaja min al-ardi mimma yukhlaqu fiha min ghairi wadi'in mimma lahu qimah kadhahabi wal fidda wan nuhas wa ghayra dhalik. So ang mga maadin, ito daw yung anumang may halaga na namimina sa lupa na kumbaga
Namimina ito sa lupa ng natural na walang naglagay dito. Hindi katulad yung kayamanan, yung treasure. Iba pa yun ha. Iba pa yung treasure doon. So ito, normal na nasa lupa katulad ng ginto, silver, tanso, at iba pang katulad nito. Yung mga treasure naman, warukaz, huwa ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliya. So kabilang daw dito yung mga inilibing sa lupa ng mga kayamanan, lalong-lalo na nung panahon ng jahiliya, panahon na hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu wujub az-zakah fil ma'adini warukaz, umumu qawlihi ta'ala. Ang dalil dito ay ang pangkalahatang kahulugan ng sinabi ni Allah, anfiku min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard. Yun pa rin yung aya kanina sa Suratul Baqarah. Magbayad kayo ng zakah mula sa mga kamit ninyo, tinubo ninyo mula sa inyong mga negosyo at pinalitaw para sa inyo mula sa lupa. Na yung pinalitaw para sa inyo mula sa lupa, hindi lang pala ito halaman. Kasama na rin yung mga treasure at yung mga kumbaga precious metals nga. Yung ginto, silver, at iba pa. So may karagdagan ditong binanggit sinabi ni Imam Al-Qurtubi sa kanyang tafsir, ya'ni an-nabat wal ma'adin wal rukaz. Lahat ng ito, ang tatlo na ito, mga halaman, mga precious metals at mga treasure, lahat ng ito yung tinutukoy dun sa aya. Wa fir rukazi al-khumus. So meron pang isang hadith, iniulat ito nina Imam Al-Bukhari at Imam Muslim sa nakabaong yaman, ang bawat makukuha na nakabaong yaman ay meron ditong zaka na 5%. So kung meron kang nahukay na halagang 1 milyon na treasure, 50,000 yung ibabayad mo na zaka, alhamdulillah. Wa ajma'at al-umma ala wujubi zakati fil ma'adin. At ang mga Muslim ay nagkakaisa sa pagiging wajib ng zaka sa mga precious metals na minimina, alhamdulillah. Pero syempre, kasi di ba yung minimina rin yung langis. Hindi siya nabanggit dito, pero i-review ko rin natin, inshallah. Kasi marami pang pwedeng makuha sa lupa bukod sa precious metals. So yun nga, yung langis, nakukuha din yun. Tapos pwede rin nakukuha sa lupa yung yung coal, yung uling, yung natural na uling na marami pang iba. Madadaanan pa natin yun, siguro mababanggit sa iba pang bahagi nito, inshallah. So dito na lang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.